kapuso, tuloy po kayo sa Joey's Wonderland habang pinagdiriwang natin ang kanyang special day. At sa pagdiriwang na ito, isa-isahin natin kung sino siya maliban sa pagiging television host, komedyante at kolumnista. O partner, humanda ka na ha? Dahil sisimulan ko na itong syeteng kwento tungkol sa partner ko. Opo, ako ang magsye-syeteng-syete. Una, bilang asawa, si Joey De Leon daw ay ayaw na mawala sa kanyang tabi ang misis niyang si Eileen. Pards, totoo ba yan, Pards? Aba, tama-tama ka dyan, partner. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapuso, ako simpleng tao lang. Pag-uwi ng bahay, pagod sa taping, siyempre, yung una-una kong hinahanap ang asawa ko. Pero minsan, pag wala siya sa bahay, iisa lang ang sinasabi ko. Mami ko! Mami! Mami ko! Mami! Kita nyo na! Ha? Astig na astig si Joey De Leon. Yung pala, mami ko ang hirit niya. Samantala, bilang tatay naman, ha? Isa rin siyang storyteller. Si Joey De Leon daw, pinalaki ang kanyang mga anak sa kanyang mga orihinal na mga kwento o parts. Sample nga, pakikwento nga. Haha! Haha! Tama ka na naman dyan, partner. Alam niyo mga kapuso, etong mga anak ko laki sa kwento talaga. Hindi kwentong barbero, ha? Kumbaga, totoong kwento na hindi nyo makikita sa mga libro o sa amang mga bookstore yan. Dahil itong mga kwentong to gawa-gawa ko. Ako mismo ang gumagawa ng kwento. Eto naman, bilang kaibigan. Alam nyo, si Joey De Leon daw, hindi nakakalimutan na magbigay ng pasalubong mula sa kanyang mga biyahe sa loob at labas ng bansa. Basta, ibinilin lang sa kanya ng kanyang kaibigan. Totoo ba yan, Pards? Salamat naman Sinasabi mo galante ako, Mabait lang ako sa kaibigan, mga kaibigan. Checkin ko lang, ha. Basta ang pili niya, pabango. Okay, check. Stop toy. I-deliver ko lang to, mga kapuso. Ay, ganun pala, Pards, ha? Nako, ha? Sa susunod, ha? Ako naman na magbibiling sa'yo din. Ngayon pa lamang magbibili na ako sa'yo, ha? iPad lang naman. Okay na yan sa akin. Samantala, bilang mahilig kumain, si Joey De Leon daw, walang pinipili, hindi siya choosy. Pagdating sa pagkain, mapa-Japanese food man yan, o partner, patikim nga ng kwento tungkol dito, tungkol sa pagkain. Pag nag-crave po ako sa pagkain, iisa lang hinahanap ko. Japanese food? Ha! Yan ang isa sa mga paborito ko. Japanese food. Thank you, darling. Sandali. Japanese food nga ito puro hilaw naman ito. Hindi naman ako kumakain ng hilaw. Pag Japanese food, isa lang hinahanap ko, tempura. Yun ang paborito ko tempura. Thank you. Parang nasobrahan yata sa Japanese food yun. Pero eto ang Japanese food, Si Joey De Leon bilang mahilig magbiyahe, here and abroad, may matinding interes sa mga pictures at mga business o calling cards. Bakit kaya, Pards? Yung mga lugar na pinupuntahan namin, bawat ultimo numero ng pinto ng kwarto ng mga anak ko, kwarto namin ni Eileen, kinukunan ko yan hanggang sa loob ng kwarto, hanggang sa mga lugar na pinupuntahan namin. Lalo na pag kumakain kami sa labas, kinukuha ko lagi, inuutusan ko isa sa mga anak ko na ikuha ko ng 2 pares ng calling card ng restaurant. Nilalagay ko yun sa album para merong back-to-back ba. Magandang bagay kasi, ito pagdating ng araw, pag tumanda kayo, puro happy moments ba yung makikita mo? Puro kasiyahan yung mga lugar na pinuntahan. Samantala, si Joey De Leon bilang celebrity o katrabaho, hindi mahilig yan yung magpa-sponsor, magpa-ex-deal dyan para sa kanyang sarili. Pero,
pag merong mga giveaway sa kanyang mga show, aba, iba na raw ang kanyang diskarte. Sige nga, Pards, ano ibig mo sabihin yan? Alam niyo, mga kaibigan, sa dami ng show ko, alam naman natin, andyan yung mga sponsors, merong mga giveaway, pero bihira ako magpasalamat, kahit hindi ko sponsor. Pero yung mga binibigay na giveaways, lahat po yan inuuwi ko bilang pasasalamat. John, ayan sa kotse to. Teka muna, baka pati yung para sa akin, inuwi mo rin, ha? Baka may bodega na yan ang mga giveaway sa bahay mo, Pards, ha? Sa dami ng mga nakakot mo. Ito, ang ating pang-7. Si Joey De Leon bilang boss. Masarap daw katrabaho, pero may mas kinikilala naman daw siyang boss na talagang nakakataas sa kanya. Partner, sino yang nakatataas mong boss? Sa lahat ng bagay, mga kaibigan, tayo pwede maging bossing sa pansarili natin. Pero wag lang natin kakalimutan na iisa lang talagang bossing natin. Yung nasa taas. Ang buong may kapal. Tandaan yan. At isa pa, pag alam ko yun sa mga santo, o pinakamaliit na santo sa bahay, pag may nawala dyan, hindi na ako mapakali. Kaya hinahanap ko agad yan. Kaya tandaan niya, hindi lang ang bossing pansarili. May nagmamay-ari sa atin na may mas bossing nasa taas. Napakagandang paalala. Yan ang partner kong si Joey bilang boss, hindi pala utos, at tanging Diyos ang kanyang pinaka-boss. O partner, ano masasabi mo sa aming 7-7 tungkol sa'yo? Alin doon ang gusto mong maintindihan ng gusto? Alam mo yung yung mga calling card at mga paano yun? Alam mo, kwento ko sa kanila, nung nasa Europe tayo, kitang-kita ng dalawang mata ko yan eh. Nasa Paris tayo, kumain tayo, humingi ka agad ng calling card. O, totoo yan. Totoo yan. Hindi na natin mababalikan yung mga dinaanan natin. Totoo yun, that's so, itago mo na. Paano mo maitatago? Sa pamamagitan ng pag-aalbum o pagpipicture? Pero may isa pa akong tanong. Anong doon? Total, napapag-usapan na rin lang, Anong philosophy mo sa Diyos? Ako, basta may malay, hindi ko lang iniisip, binabanggit ko. Yari, nagdaano ako, biglang puwa sa isip ko. Yari, sabi ko, Mama Mary, St. Joseph. Aha. Jesus, dadalawahin Jesus. Dadalawahan ko pa yung dalawa. Bakit? Baka mainggit? Hindi, siguro dahil yun ang pagkalibra ko. Libra ako Ibinabalansin ko. Oo, May mga weird akong pero ewan ko, sa akin, okay ako dun. Fantastic, ha? Okay ako. Hindi, meron nung nangyayari sa akin nung araw na dalawang mangyayari na hindi ko maikwento mahaba, pero ito isang special pag kinuwento ko. Yes. Tingin ko nakaharap ko si St. Joseph How? Oo. Paano? How? Your birthday? Hindi mo alam yung story ko? Hindi. Oh, 40 years old ako. Okay, you celebrated your 40th 30 or 40. birthday? Hindi ko alam ako nung 30 or 40. No? Okay. Pinlano ko na magsimba sa bilang nung edad ko sa ganong daming simbahan. Okay. Inumpisahan ko ng mag-aalas 12. Eksakto ako, para scriptwriter. Oo. So, alas 12 ng gabi, nung pagtungtong ng 14. Oo. So, tapos, ganyan-ganyan. Nung bandang mga alas 2, alas 3, ganyan, 2:30, ng madaling araw. Ng madaling araw. Madaling araw aning na malapit sa Itbulaga. Kaya natuwa ako nung nadikit kang Itbulaga doon Broadway? Carmel. The Carmel, Mount Nung dumating Carmel ako sa Church. Mount Oo. Carmel, so bumaba ako. Dasal, sandali lang kasi 40. Oo. So mga dasal-dasal. May nakita akong isang nakahiga. Sarado yung church Nakahigang lalaki na maitim na matangkad. Oh, Pulubi. pulube. Oh, pulubi. Tingin mo pulube, okay. Nakatuwaan ko, bumunot ako ng pera. Okay. 50 pesos pa ata Okay. Okay. Kuripot nito, 50. Hindi, yun ang nabunot ko Kawawa naman yung matanda. Kaya binigay ko gano'n. Oh. Ayaw tanggapin, Ayaw tanggapin. Iiwan ko sana, pero ayoko naman. Parang, ayaw parang baka- nabastos Parang, baka, parang oo ano nga, ko, oo ayoko. nga. Sige. Baka ma-hurt Hindi bale, ka. okay. Sabi ko, okay, sige. Ayaw na, umalis na ako. Malis ka na. Pasakay na ako sa sasakyan, Ewan ko, may nagtulak sa akin na Balikan? nabalikan ko. Ay!
Oh, kung bakit natanong-tanong ko. oh, natanong mo kanino? Yung lalaki. Yung mama. Ikaw, kung babalik ka, bakit ka babalik? Oh, okay, okay. Basta Kinausap parang mo wala siya. talagang ano na, hindi. May tanong lang ako. Anong tanong mo? Ano ang pangalan mo? Okay. Wala mo sinagot. Ano? Ibang boses, kung saan ang galing, Joseph. Ganun. Eh, kinikilabutan kita ako. mo na, hindi ako nagbibiro. Alam mo nangyari sa akin? Ano? Natulala ako, Lumakas lumakas ka, ako. oo. Umuwi ako ng bahay muna doon sa mga churches nila sa amin. Doon ako nagngangal-ngal. Ali, itong matindi. The next day, bumalik ako. Wala lang, gusto ko lang siyang hanapin. Okay. Nahanap na ako eh. Oo. May araw, bukas. Hindi ko alam yung loob ng church, ha? Aha. Pagpasok ko, sige, pumunta kayo sa Carmel. Aha. Ang laki-laki nung St. Joseph doon. Nakapula. Oo, doon Yung may... estatwa. Pag may panahon ako, dumadaan ako doon, inaakap Si ko St. yun. Joseph. Uy, Kita yun. niyo na, oh. Ang Ayun. Joey De Leon, hindi niyo kilala yan, ha? Tignan mo, oh. Best friend pala niya si St. Joseph. Isang nakakatuwa at nakakatawang paglalakbay sa Joey's Wonderland ang naranasan natin sa 7-7 tungkol sa kanya. Alam mo ba kung saan ako pinanganak? Saan? St. Joseph Hospital. Tignan mo. Eto, Pards, kilalanin naman natin ang mga babaeng naging inspirasyon ng aking partner, naku, sa pagbabalik yan ng Mel and Joey.